Steve Calicut. So yun, bali ngayon gagawa tayo ng tinatawag na FX mode sa Aerox 155. Bali ito yung aparato na gagamitin natin. So dalawang SPDT relay to na pinagdugtong. Then ito yung kakabit natin ngayon dito sa motor. Bali ito. Una nyong gagawin kasi dyan, paghihiwalayin nyo yung socket ng left hand switch, yung sa galing sa signal light. So ito yon. Itong tatlong to, saka tatlong to, saka itong tatlo na nasa kabila. So mamaya ipapakita ko kung paano ko ikakabit yung aparato. So yun mga kakalikot, no. So nakikita nyo ngayon sa monitor or sa screen nyo, diagram kung paano ikinabit yung aparato sa motor na Aerox 155. So bago po pala yun mga kakalikot, napansin nyo rin sa video na tinanggal ko sa socket yung tig-tatlong wire sa nanggaling sa signal light or sa signal light switch. Ayun. Paano nyo ba malalaman kung yun ba talaga yung kailangan yung tanggalin na wire kung hindi kayo or kung hindi ko kayo bibigyan ng color combination? So, in general, para maikabit nyo tong FX mode na tinatawag, kailangan nyong gumamit ng test light. So, si test light ang sasabi sa inyo kung left switch ba or left bulb ba, right bulb ba or right switch ba galing yon, then kung yun ba yung flashing wire. So kung meron kayong test light, so tatap nyo lang naman si test light sa ground ng motor nyo or sa negative ng battery nyo. So itatap mo ang test light sa mga wire na papunta ng or galing sa signal light switch. So kung meron kayong signal light switch, tuntunin nyo yung pinanggalingan ng wire na yun papunta sa socket. So doon kayo magte-test light sa socket nya. Tutusok na ngayon yung test light sa bawat pin ng wire or sa bawat connector ng socket. So, pag magle-left kayo, malalaman nyo na naman doon kung umiilaw. Kung mag-right kayo, doon din iilaw. Then, pag in-off nyo yung signal light, doon nyo malalaman na merong flashing wire. Kahit hindi naka-turn left or turn right yung signal light, meron doon nag-iisang wire na laging nagpa-flash or nagbubukas, nagpapatay sindi. So, yun yung tinatawag na flashing wire. Pagkatapos nun, sa video makikita nyo na hinati ko o pinaghiwalay ko yung tig-tatlo. So napansin nyo, nung tinanggal ko na sila, doon natin i-connect or dito na papasok itong diagram na ginawa ko. So yung papunta ng right bulb na wire, so ito yun. Dito nyo siya ikakabit. So bali ito pala yung mga relay na gagamitin, dalawang SPDT relay. Pag bibili kayo ng relay na kagaya ng ginagamit natin, na ganito din ang itsura, ganito ang configuration nun. So, may tatlo sa taas, may dalawa sa baba. Baliktaran, ganun din. Alternate, ganun din ang itsura niyan. So, kung tatlo, itong dalawang to, yun yung ginamit nating ground. So, bakit ito? Hindi ko na ipapaliwanag kasi kung ipapaliwanag ko pa, yung bawat value ng paa nito, aabutin tayo ng siyam-siyam. Ipapaliwanag ko lang in a simplest way para maintindihan nyo. So eto, pinagdikit ko to ng LED ng panghinang, then nag-expose ako ng wire palabas.
So, para maitap sa ground ng motor na ikakabitan natin. So, same thing sa mga to. Nag-expose ako ng mga wire dyan. Then, ito, kung pagdating dito, pag dudugtungin nyo yan, gamit din ng wire, then mag-expose ka ng palabas. Katulad nito, yan. Pag dudugtungin nyo rin itong dalawang to, mag-expose ka rin ng palabas. So, yun nga. Balik tayo sa right valve. Ito, kakabit natin dito yung wire na papunta na mismo ng valve. So, hindi galing sa switch. So, dyan yung siya ikakabit. Sa right switch, ito naman yung papunta mismo or galing dun sa pinagtugtungan nitong right valve. So, dadaan muna sa relay na to bago sila magdugtong. Kaya natin tinanggal dun sa socket. So, ito papuntang right switch. Same thing nitong left valve, left switch. Pagdating dito sa flashing wire, ganun din yan. Yung flashing wire, mismo, ito yung nanggagaling ng harness. Hindi ito yung galing ng switch. Kasi yung kung galing ng switch, hindi yun magpa-flash. So, bago nyo ikabit, make sure na nagpa-flash yun. So, dito nyo siya ilalagay sa side na to. Then, ito, basically, park light source. Kung mapapansin nyo, nilagyan natin ng switch, yung Aerox 155. So, kumuha tayo ng source dun sa stock na harness ng socket ng park light ng Aerox 155. Then, pinadaan natin sa switch. So, powered na yung switch ng positive line galing sa ignition. Then, dito ko siya dinugtong para every time na mag-on ako ng switch, mag-on din ang ating FX mode. So, ito yung pinaka-trigger nung ating mga relay. So, yan. So, ganyan lang naman ang pagkakabit nun. So, hindi na natin kailangan gumamit pa ng diode o kung ano man. Katulad ng nasa ibang video, nakikita ko gumagamit pa sila ng diode. So, hindi ko alam kung pares kami ng diagram na ginagawa kasi ito talaga mismo. Ako mismo yung gumawa ng diagram at ng circuit na to. So, wala pang FX mode. Nagawa ko na to. So, ayun. Paano nga ba lagyan ng hazard switch yung ganitong setup? So, may konti lang naman tweaks. Bali, ang mangyayari, from right switch saka left switch, magtatap tayo ng dalawang wire galing sa right switch saka sa left switch papuntang hazard switch. Din yung gitna nun, or kahit naman saan dito magkabali-baligtad dyan, walang problema mga kakalikot. Maglalagay lang tayo ng supply na galing sa ignition dun sa pangatlong wire. So, nga pala, may remember dito kung mapapansin nyo mga kakalikot. Put a supply to the other end of the flashing wire. Particularly, the wire that is going to the switch. So, in English ko pa, no? Tatagalogin ko rin naman. So, maglalagay daw tayo ng supply doon sa karugtong netong flashing wire. So, saan yun? Doon yun sa papuntang switch, yung karugtong netong flashing wire. So, doon nyo siya itatap yung stable na ignition or accessory na positive line papunta doon sa switch na yon. So, unlike neto, eto, dumaan to ng switch. Pero yon dapat yon stable. So, pagkasamahin nyo, itong ignition wire na papunta sa other end ng flashing wire, which is papuntang switch nga ng flashing wire, then dito sa supply na to ng hazard. So, magkasama lang naman yan sa iisang circuit. So, nasa sa inyo kung saan nyo itatap, basta yung importante, ignition wire siya or accessory wire na nagbubukas tuwing sususian nyo ang inyong mga motor. So, yun lang naman. Wala naman na tayong nakalimutan. So, sana medyo naintindihan nyo kung paano ko ikinabit. Then, mahaba na masyado yung paliwanag ko. So, sana in a simple way na ipaliwanag ko sa inyo kung paano ko ikinabit yung FX mode na aparato papunta sa Aerox 155. Oo nga pala. Hindi lang to applicable sa Aerox 155. Applicable to sa kahit anong motor. So, sa NMAX, nakapaglagay na ako nito. Sa Mio Sporty, sa Raider,
So kahit saan may apply nyo to. Pero hindi ko sigurado pero yung mga binanggit kong motor, yun yung mga nalagyan ko neto. So yun lang mga kalikot, pagpapatuloy natin yung video para makita nyo yung pagte-testing. Maraming salamat po. So ayan, na-connect na natin yung ginawa nating aparato. So ayan na siya. So bali itong setup na to, meron tong switch. Pwede mong i-on yung FX mode, pwede mong i-off. So ang ginawa rin natin dito, yung signal light na nasa baba is kasabay na din nitong park light. So pag nag-FX mode ka, sabay-sabay itong bubukas kapag in-on mo yung FX mode. Yan. Tapos ito na yung sakit ng dating park light. Disable na natin. So ginawa na lang nating supply ng FX mode natin. Saka ginawa ring supply papuntang hazard. Kasi sa setup na to, hindi nauubra yung common na pagkakabit ng hazard. Medyo papalitan mo lang ng konti yung configuration ng mga wire. So te-testing na natin. Ang ginawa nating on-off ng FX mode is eto. So at the moment naka-off yan. Syempre bubuksan na natin yung ignition. So sa makikita nyo, wala yan. Wala pang park light. So originally, pag binuksan mo kasi yung park light, dapat nakailaw na to eh. So yan, pa-signal light muna ako para makita nila. Signal light, left, tapos yan, sabay sila sa baba, sa kabila ulit. Yan. Tapos on natin yung FX mode. Yan. So ganyan din yung sa likod, gumagana rin yung likod niyan. Check natin. Ganyan siya. So doon muna tayo mag-focus sa unahan. So ngayon, try nating mag signal light. Sa right naman. Yan, try natin ngayon mag hazard. Yan. Ganyan siya. So pwede nating i-off yung yung FX mode eh. Pa-off ako ng FX mode. So mag-hazard pa rin yan. So patanggal ako ng hazard. Naka-signal light ka ba? Naka-signal light ka, no? Yan, signal light ulit sa kaliwa. Yan, tapos pa-off na. So okay na. Yun yung ginawa natin sa kanya. So ituturo ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng aparato na to. So maglalagay na lang ako ng diagram. So ang idea lang bibigay ko sa inyo, ayan. Ito kasing wire na to. Wire to ng switch na ito. So nagbigay tayo ng supply dyan galing dito. Ito yung supply na galing ng park light. So papuntahin dito. So ganyan ang pagkakakabit niyan. Yung sakit na tinanggal natin dyan is ito. Ito. Ito yung original na sakit ng signal light natin. So tinanggal natin yan, yung male saka female. Pinaghiwalay natin to. So ito yon, yung tatlo. Saka ito rin yung tatlo. So, dyan natin siya tinap. Yan. So yun pa mga kaligat, no. So setup po pala na to, kailangan natin ng electronic flasher relay. So hindi po ubra dito mga kalikod yung stock na flasher relay dahil unang-una hindi po siya kukurap kahit mag signal light kayo. Kasi dumadaan siya sa aparato. Pangalawa, kailangan naka-electronic flasher relay ka pag mag-hazard ka. Even though na walang FX mode, kailangan mo talagang mag-electronic flasher relay. So, ang electronic flasher relay, ang price na ito is nagre-range ng 60 pesos to 120 pesos. Pag nagmahal po doon mga kalikot, huwag nyo na pong bibilin, overprice na po yun. So, yun lang po mga kalikot. So, sana meron tayong natutunan kahit konti dun sa video na pinesent ko sa inyo. So, ito yung kauna-unahang video ko na in-upload ko na monetize na yung aking channel. So shout out po sa iyo Sir Ngarod TV. Yan po, isa po sa mga matalik kong kaibigan niya nung college days pa po. Then siya po kasi yung dahilan kung bakit
ako nandito ngayon sa inyo at nagpe-present ng video. So siya po yung nagkikayat at bigay sa akin ng, kumbaga, siya yung nagbigay ng lakas ng loob na humarap sa camera. So tinuruan niya ako sa abot ng kanyang makakaya. So shoutout po sa iyo, Sir Rod TV. Subscribe din po kayo sa channel niya. Marami rin po kayong matututunan, lalong-lalo na po sa panggilid and anything na related sa motor. Makikita nyo rin po sa channel niya. So yun lang po mga kalikot. Maraming salamat. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. For more updates, just send your comments below, click the notification bell, and don't forget to subscribe. Okay, thank you.